Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa DepEd PBB 2023. Ayan, so nagbigay nga po ng update ang Teachers Dignity Coalition tungkol nga po dito sa PBB 2023. Ayon po sa pakikipag-usap nila mismo sa mga representative po ng DBM kahapon, July 3, 2025. So alamin natin ano na nga ba talaga ang status ng ating PBB 2023 kasi alam naman natin halos araw-araw yan po yung nababasa natin sa mga comment section, lalo na po sa mga post ko sa YouTube. Ayan, so parati may nagtatanong ano na ba balita sa PBB 2023 ng DepEd. Ayan, so ito po yung post ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, so shoutout po sa Teachers Dignity Coalition, credits po sa kanila po natin kinuha itong information, itong image po na ipinapakita po natin dito sa video ngayong araw. Ayan, so post po nila, ayan, TDC DBM Dialogue. Ayan, so nakipag-dialogue muli ang Teachers Dignity Coalition sa DBM nitong July 3, 2024 at the Executive Lounge DBM Main Office, San Miguel, Manila. Teacher leaders from the Teachers Dignity Coalition, TDC, met with the officials of the Department of Budget and Management, DBM, led by Assistant Secretary Leonido Budi Polido III on July 3, 2025. The meeting focused on several issues and concerns affecting the welfare of the public school teachers. So syempre dito sa video na to ay ang tatalakay lang po natin is yung tungkol sa PBB 2023. Although marami pa pong napag-usapan ng mga mahalagang issues and concern ang TDC and DBM. So ito pong video natin ay nakafocus lang po sa PBB 2023. Ayan, so nakalagay dito, discussion on the fiscal year 2023 performance-based bonus. The main agenda of the meeting focused on the performance-based bonus, PBB, for fiscal year 2023. DBM explained that the Department of Education, DepEd, was declared ineligible for the PBB due to low scores in some indicators. TDC raised concerns over the evaluation framework used for the PBB, stressing that a uniform standard does not reflect the diverse roles within DepEd. The group maintained that classroom teachers who generally perform very satisfactorily based on RPMS ratings deserve the PBB. TDC further pointed out that the PBB as currently implemented and tied to RPMS imposes a heavy administrative burden and has become a source of demoralization rather than motivation. The DBM acknowledged these concerns and committed to review DepEd's motion for reconsideration. It was also revealed that some of the 146 agencies initially declared ineligible for the PBB have already been reconsidered, and DepEd appeal is included in the upcoming batches for review. Ayan, so ito po, bigyan pansin po natin tong last part ng naging pahayag po ng DBM sa TTC. Ayan, so nakalagay kasi dito ay DepEd's appeal is included in the upcoming batches for review. So I'm not sure kung kasi 'di ba mayroon ng mga binalita before, actually nabalita ko na rin dito sa channel natin 'yan, na parang ASAP daw ay i-review na po ng DBM yung ating mga documents for reconsideration nga na tayo ay kung sakali po ay maging eligible pa rin sa PBB 2023. Pero based po dito sa huling statement po ng DBM, parang pa lang batches for review, ibig sabihin na i-review pa lang muli So, yun po yung medyo naguluhan ako dito sa pahayag po ng DBM. Pero hopefully dito po sa pakikipag-ugnayan muli ng TDC ay maging prioridad muli ng DBM po yung ating po mga documents sa DepEd. Kasi nga ayon nga dito sa pahayag po ng TDC ay talagang deserve talaga ng mga teachers na makatanggap pa rin ng PBB 2023. And batay din po dito sa last part ng statement po ng DBM, sabi diyan, mayroon din daw pong 146 agencies na initially na-declare na ineligible pero sila po ay na-reconsider. So hopefully po ganun din mangyari sa DepEd Kaya nga lang medyo natatagalan. Ayan, kasi we are expecting na, sabi ko nga doon sa una kong mga videos, sabi nila is election pa yun parang May. So May pa yun, May pa sila nagpahayag na i-review na po yung ating mga documents, pero parang until now ay hindi pa rin po, I don't know kung nasisimula na or magsisimula pa lang, So yun po yung i-clear natin at antayin po natin yung magiging development po itong balitang ito. Basta nakalagay po dito sa last part po is
upcoming batches for review, yung pong sa DepEd. So yan, so sana po ay sana ay mabigyan na po ng linaw yan at mahatulan na po tayo muli kung tayo ba talaga ay eligible para sa PBB 2023 kasi marami pong umaasang mga kamaestro natin dyan. Actually, halos araw-araw na lang siguro yan po ang natatanong natin. Siyempre kahit sino ba naman ang aayaw dyan sa PBB 2023, alam naman natin na yan talaga ay deserve ng bawat isang guro sa buong Pilipinas na taga DepEd. Ayan. So abang-abang lang po kayo sa channel natin sa mga bago pang development dito sa PBB 2023. So yan muna po yung magiging update po natin ngayon. So hindi pa talaga siya totally good news. Hindi pa talaga siya totally good news. Ayan, so abang-abang lang po kayo ano po yung magiging development po nito about sa ating PBB 2023. Ayan, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin dito sa PBB 2023 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!